Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng meat roll bun. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap sa paggawa ng ating palaman ay ground pork 500 grams, asukal 150 grams, onion 30 grams, garlic 30 grams, soy sauce 1/4 cup, magic sarap 1 sachet, black pepper 1 teaspoon, star anise 2 piraso, ahon ng laurel 4 na piraso, at vinegar na 1 tablespoon. Ilagay na natin ang giniling at magic sarap, asukal, bawang, sibuyas, toyo, powdered paminta, dahon ng laurel, 1 sachet ng oyster sauce, star anise, at suka. Atin na po itong ilagay sa ating kalan at paapoyan nga po pala natin ang ating kalan ng medium heat lamang. Atin lamang po itong haluin ng kaunti. At yung paghahalo nga po pala nito ay kailangan po occasional para naman po hindi po masunog ang ating niluluto dito. Ang atin lang pong gagawin dito mga ka-bakers ay lutuin po talaga ito. Ayan, eto na po siya ngayon mga ka-bakers pagluto na at kapag ganito po ay atin na po muna itong palamigin at saka po natin ilalagay sa ating Tupperware. At pag malamig na po ay okay na rin po itong ilagay sa ating freezer. At ngayon naman po ay gagawa na tayo ng ating dough. Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 200 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, isang itlog, bread improver 1/2 teaspoon, fresh milk 200 grams, butter 50 grams, at vinegar na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang fresh milk, asukal, asin, bread improver, itlog, yeast, butter. Ilagay na rin natin ang suka at atin na itong haluin para naman matunaw ang ating asukal at lalo na ang asin. Pag natunaw na ay atin na pong ilagay ang ating bread flour. Paandarin na po natin ito hanggang sa tuluyan na pong magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito at yung tipong puro na po sila or iisa na po siya na dough. Ayan mga ka-bakers, hindi po kasi masyado kaya ng ating mixer kaya po atin po muna itong ilipat sa ating roller. Dahil medyo may katandaan na rin po kasi ang ating mixer. Kaya naman po atin na po siyang i-roller. At sa pag-roller naman po, just take your time lamang po. Pero kung may maganda po kayong mixer, ay wag nyo na po siyang i-roller. O hindi na po niya kailangan i-roller. Yan, atin lang po siyang i-roller ng dahan-dahan. Hanggang po sa makuha na po natin yung texture na gusto natin. Which is, yung hindi na po siya, yung marami pong parang bumpy. Or dapat po kasi ay makinis na po talaga siya at medyo stretchable. Ayan mga ka-bakers, eto na nga po talaga ang hinahanap natin sa ating dough, sa ating burger bun dough. At kapag ganito na po ang kanyang texture ay okay na po ito at pwede na po natin itong kuhanin sa ating mixer or sa ating pong roller. Atin na nga po itong ilagay sa lamesa at hahatiin na po natin ito. Pagkatapos naman po hatiin ay atin na po itong papahabain. Dahan-dahanin lamang po natin. At sa paghihiwa nga po or paghahati nga po pala nito mga ka-bakers, ay kailangan nga po pala na 55 grams nga po pala ang isa nito. Pero kung gusto niyo po siyang gawing 60 grams or 50 grams, ay kayo na po ang bahala mga ka-bakers. At eto na nga po pala ang ating ginawang palaman kanina. Atin lang po itong freeze ng kaunti. At pagkatapos naman po ay atin na pong papalaparin ang ating mga hinati-hati. At maglalagay nga po pala tayo ng 30 grams na palaman po nito. Yan, pagtapos atin lang po siyang i-close ng dahan-dahan. Para po siya siopaw style lamang po. At iyan po ang kanyang itsura. Siyempre, eto na po siya lahat mga ka-bakers. Yan, atin na po itong lalagyan ng egg wash. Para po mas maganda at saka matingkad po yung kanyang itsura pag naluto na po siya. Hindi po siya maputla. Dahan-dahanin lamang po natin ito. At mag-ready na nga rin po pala tayo ng ating lalagyan na meron pong baking cup. Pagkatapos naman po sa egg wash, ay maglalagay po tayo ng kaunting sesame seeds. Ayan, nakadepende rin naman po sa inyo kung gaano po kadami. Or kung gusto niyo naman pong damihan ay okay lamang po. Or kung gusto niyo naman pong hindi nalagyan ay okay lang din naman po. At syempre, pagkatapos po nito ay atin na po itong ilipat ng dahan-dahan. Ayan. At syempre, ready na nga po ito para
ipahinga or proofing time. Ang pahinga po nito ay 60 to 90 minutes. At yan naman po, atin naman po siyang ilagay. Ayan, eto na nga po lahat ang ating mga nagawa. At syempre, atin po muna itong ilagay sa plancha para naman po iisa lang po talaga sila mga kabakers. At hindi na po tayo maghanap pa. Atin na po itong lagyan ng plastic para po hindi siya mamalat at hindi po siya mag-dry at ipahinga na. At syempre, after po ng 60 to 90 minutes ay eto na nga po ang kanyang itsura. Maglalagay na po tayo ng mayonnaise sa ibabaw nito. Ayan, atin lang po siyang lagyan ng dahan-dahan. At same pa rin po, yung dami pa rin po mga kabakers ay kayo na po ang bahala dahil hindi naman po lahat tayo ay gusto ng mayonnaise. Kapag gusto niyo po ng mas madami, abay damihan po natin. Pag okay lang naman po kahit konti lang. Siyempre atin na po itong iluto. Ang oven temperature sa taas ay 170. Sa baba po ay 190 at ang baking time ay 15 minutes lamang. Tara nga po talaga mga ka-bakers, ang pinaka-exciting part. And luto na nga po talaga ang ating napakayami na meat roll bun. Ito na nga po ang ating meat roll bun. Ito na po ang ating finished product na napakayami at napakabongga naman talaga. Atin po muna itong palamigin bago po atin ito tanggalin sa kanyang molde. At syempre, ito na nga po siya pag wala na po sa kanyang molde. Tingnan mo ba napaka-cutesy? Ay, naku po talaga mga ka-bakers. Yung tipong tinitignan or pinapanood mo pa lang po pero nagugutom ka na. Gutom na po bang lahat? Dahil ako gutom na naman po talaga ako mga ka-bakers. Kaya naman, hindi nga po dito matatapos ito dahil ito nga po ay ating bubuksan. Okay, dogs, atin na nga po itong hatiin. Ayan. At syempre, taran, o di po ba napakayami at gitsa at hindi po naging dry ang ating palaman. Tignan niyo naman po kung gaano po siya kasarap. O di po ba bonggang-bongga naman po talaga. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin niyo na din po ha. Ay naku naman po talaga mga ka-bakers, napapadaldal na naman po ako. Kaya nga po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. 1 Corinto 6:11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Napaka-gracious, merciful, at makapangyarihan talaga ng ating Panginoon. Kaya naman wala tayong karapatan para tayo'y mag-give up sa ating pananampalataya. Wala tayong karapatan para sabihin natin na hindi tayo kayang patawarin ng ating Panginoon. Dahil kahit na tayo pa ba rin makasalanan ay binuwis niya na ang kanyang buhay para lang sa atin. O di ba sino ba namang may kaya nun? Yung tipong yung tao ay galit na galit sa'yo pero hindi. Ibibigay mo yung buhay mo para lang maligtas na siya. Uy, napaka-sweet talaga ni Lord. Atin itong pagnilay-nilayan. At ang prayer, ang pinaka-the best na sandata at ang salita ng Panginoon, ang Biblia na dapat talaga nating basahin, lalo na sa mundo na dumidilim na po talaga mga ka-bakers. Kasi sana magkaroon tayo ng peace na hindi kayang unawain ng tao. At ito ay sa pamamagitan ng paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. O siya nga po talaga mga ka-bakers, napaka-dal-dal-dal-dal ko na naman po talaga. Bababay muna ako, magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless. Ang kada overthink natin ay ang reminder na dapat tayong magdasal.